Si TAC 41. Si TAC 41 ang asawa niya ngayon, si Miss Basco. May kwento ako dyan mamaya. Tuloy na natin. Baling itlog niyan 3. Ang Eto mga kasubis, bali 10 o'clock. May kwento po ako sa inyo kung paano po tayo dito. At papansinin nyo po, ito po yung mga breeder natin. Tignan nyo po yung mga laman na ng tubigan nila. Halos subos na o walang-wala na. Ayan o. Nangyayari po yan kasi may painakay. Sumatotal, sobrang init. Kailangan po tayo nakamonitor dito. Mamaya lalagyan na uli natin ng patukato. Nauna lang po lagyan ko ditong kabila. Ayan, wala na mga laman. Pero may mga tubig na yan. May mga patuka. Kasi po, tayo po dito, yung isang balding ganito nga po natin, parang 5 araw, 6 na araw na patuka lang yun eh. Pansinin nyo po, meron po yan, puro mais pa rin po, di ba po, yung kabila may pellet, para po yan sa may mga painakay. Kailangan po nating bigyan ng tubig sa sobrang init, yan, lalagyan po natin yan. Then, siyempre, meron po tayong, pag kaninang umaga, meron po tayong electrolytes yan. Essential, baka naman. Ito nga po, tignan nyo naman si TAC 41. Si TAC 41 ang asawa niya ngayon, si Miss Basco. May kwento ako dyan mamaya. Tuloy na natin. Baling itlog niyan 3. Ang nangyari po dyan, nang itlog po sa after 1 week, tinayuan niya na hindi ko alam kung bakit. Then, after mga ilang days ng itlog. Ngayon pag uwi ko po, sinilip ko po yung tinayuan niya. Walang similya. Napakatalinong ibon. Alam kagad po niya yung itlog niya, walang similya. Hindi na po tayo inintay at nagkusa na ng itlog na after 7 days. Ayan po. Lalagay po tayo ng tubig dito. Tapos, nga pala yung meron pong dumalaw sa akin kahapon. Kasunod nitong video po ito. Mauna dito sa video to, isama po natin yung Norvin Reyes tayo, yung may sizzling house. Kaya po, yung Asyong Sizzling House. Pwede po natin suportahan. Dalawin nyo po. Napakasarap ng pagkain at maganda po yung ambience nila. Tayo naman po isuportahan lang. Dito po sa pag-ibon, meron ka man o wala, kailangan mo sumuporta. Para susunod, ikaw naman din susuportahan. Hindi po yung utang na loob na tinatawag. Ang tawag po doon, malasakit. Paano po ba yun? Doon sa mga nag-iibon na, lalo na yung welder, na walang trabaho, sa pamamagitan ng pag-iibon nyo, pwede po kayong makilala bilang welder at pwede nating tulungan. Ganun lang po yun. Marami po tayong kaibigan dito na nagbabaka sakali dito sa ibon kasi maganda na po itong industriya ng ating pag-iibon dito sa Pilipinas. Maganda na po yung industriya ng pag-iibon. Siyempre pag halimbawa yung ikaw walang-wala, halimbawa nagkaroon ng problema, wag lang nagsisinungaling o wag lang nagloloko, pwede masuportahan. O kaya naman yung walang trabaho, siyempre makikita mo naman nagpo-push yung mga kaibon natin or mga ibang panshare. May pagkakataon po tayo magkatulungan. Hindi po puro ibon lang. Kaya nga sabi ko, dapat tayo buksan po natin ang isip natin na magmalasakit tayo sa bawat isa. Kasi hindi naman porke mayaman ka ngayon, ganun lang yun. Minsan yung mayayaman, naghahanap po ng donor yan. Ang kaya po magbigay niya yung tayong wala. Yung tayong mga malalakas ang katawan, gawa po ng siyempre, pagka walang-wala, malalakas katawan po niyan. Taong kalsada po tayo I mean, sa pamamagitan ng donation ng dugo o ng baliwala yung yaman natin pag nagkakasakit na po tayo. Pasintabi po pasintabi po doon sa mga meron po. Pero yun po yung katotohanan. Hindi natin madadala sa ukay natin yan. Dadating po kayo yung time na kahit anong yaman mo, makangailangan ka doon sa walang-wala. Pero pag may pusong panser, naiiba po Dito nagtutulungan. Katulad nga po meron po nga pala pong lumapit. Nasa ospital yung nanay, baka naman daw pwede nung pandagdag gamot. Inihintay ko lang po yung yung medical abstract nun. Tayo po isasama na naman uli po sa pagtulong. Pasensya po, bakit to naghahanap ng medical abstract si Bayet Kasi ilang beses na rin tayo naloko. Pero hindi ko naman sinasabing maloloko tayo kasi naghahanap tayo ng ganun o lolokohin tayo. Meron na rin po lumapit na tinag ako, nasunugan na isang kapansir po yata. Alamin po natin din, gawa po tayo ng paraan, samahan po natin sila sa laban nila sa buhay. Napakahirap, pinakamahirap sa lahat yung masunugan. Alam nyo po yan, pero wag na natin danasin. Tulungan na lang po natin. Pasensya po kung kasi minsan
pusa kong ganito, baka pwede natin sa laban sa buhay. May nag-comment, ba't hindi na lang ikaw bait? Total, ikaw naman may gusto tumulong, ba't idadamay mo pa kami? Hindi po ganun. Sa simpleng dasal, kahit wala po kayong pera, sa simpleng Lord, sana gumaling naman po si ganito, sana maging maayos yung kanila pong kalagayan agad, agarang paggaling. Malaking bagay na po yun. Mamaya po natin ituloy ito. Marami pa po ako susuksukan. Tatapusin ko muna po yung obligasyon ko para sa ibang tao at order na po ako ng South ko. Sige po. What's up mga ka-showbiz? Mga ka-showbiz, after 3 months, ngayon lang uli naglabas ng itlog o nagsimilya to o paano ba? Nagkaroon lang ang nililimliman. Kita nyo po, ito po yung mga sinaunang stitch natin dito. Ito po si inbreed stitch, super lola to na si 2005 MacArthur natin, stitch, galing kay paring Eddie Noble. Then yung magulang din nito, galing din kay paring Eddie Noble. Kung basta minunuto ng mga stitch dito. Pinagsama-sama, puro mga direktang paring Eddie Noble. Then ito naman po kapatid mismo ni Basco Champion. Ito pakalbayog po natin to. Itong pair na to naglabas po ng mag-messmate na second overall, 8 overall sa dalawang club. Then ano pa yun? Ang tawag dito, nasundan pa dito sa side naman na to. Naglabas naman to ng dito po sa side. Iba po yung ka-pair niya, hindi ko matandaan kung yung kapatid ba o basta ito kapatid to ni Basco Champion to, nasundan pa po to ng ng MacArthur finisher, Calbayo lap champion, third overall tatlo sila, hindi ko alam kung pang ilang sa overall, tatlo silang pumarting ng live, ang tawag dyan si RPC. Then naglabas din to ng yung kapatid nito, naglabas din ng Basco kay Tolome. Parang ilan taon lang yung bata, 10 o 11 years old, naglabas ng Basco Champion. Basco finisher lang pala po. Pero naglabas ng champion din to ng, nakakalimutan na natin kung anong mga club. Pero may nilabas ng champion na na i-recall lang po natin. Pero sa akin to, naglabas din yung kapatid nito at mismong kapatid niya, ito, nanalo din po sa akin. Nandito po yung maliit. Sabi ko nga po sa inyo, itong mga ibon natin parte na yung naging history nila nadudugtungan. Ito pa nga pala yung iba natin. Meron nga pala tayong tutulungan. Meron tayong lumapit sa atin, ninanay niya daw yung parang mid yata, nasa financial problem, nasa hospital, ewan ko kung nakalabas na. Sabi ko po sa kanya, kasi siyempre hindi ko naman kilala yung tao mag-follow po sa akin ng mag-send po sa akin ng mag-send po sa atin ng medical abstract. Then hindi pa po nagsisend, paano natin matutulungan po? Hindi naman po sa hindi nagtitiwala si Bait. Pero isang pamamaraan ni Bait para makaiwas po tayo, ilang beses tayo naloko, gawin natin na medical abstract. Siyempre, tatawagan natin, kakamustahin muna natin. Wala pa yung tulong, sabihan na kagad natin, kamusta po kayo ma'am, kamusta po yung inyong magulang, kamusta po yung inyong anak. Then, siyempre, para lang makasiguro, pasensya po kasi bilang makaiwas lang na maloko uli si Bait, hindi naman matalino si Bait. Kala ko nga, matalino na ako dati. Minakausap ako, sabi sa akin ng misis ko, Han, bakit ganun? Binigyan mo ng 5,000 yung kausap mo, tabingi lang yung muka. Yung ginawa ng misis ko, tumabingi din yung muka. Sabi niya, kaya ko rin yan Tinabingi niya yung mukha niya, bigyan mo ko 10,000. Sabi ko, hindi ko naisip na pwede nga pala magpanggap. Tapos nakita ko nga, after mga a week, nakita ko may angal yung taon lumapit sa akin na nabigyan natin ng 5,000. Nauto tayo, naloko tayo, pero part of the game yan, part ng buhay yan. Kung sabi nila, kung wala magpapaloko, wala manloloko, hindi totoo yun. Nagkataon lang na malambot ang puso natin. Siyempre, nakausap naman talaga natin Hindi ko lang naisip, nawala sa pag-iisip ko na yung pagiging maingat. Kala ko maingat ako Yung tabingi yung kausap mong tao, then pagdating ng mga 1 linggo, scammer pala. Wala tayong magagawa. Hindi ko naman kasalanan yun siya na magdadala nun, basta tayo nakatulong po tayo. Ganun lang naman po tayo kasimple. Ibaling na hindi tayo yumaman. Basta nandun yung puntos po natin doon sa malasakit, okay na po ako dun.
Dadating din naman yung panahon na makakaipon din po si Bait. Ngayon ang ipon ko napakalaki na. Ang ipon ko po yung pamilya ko, yung mga anak ko na napapag-aral ko. Yung naibibigay po nila yung respeto at malasakit sa kapwa, namana kay Bait, ang laking ipon ko na po niyan. At nandyan po kayo, kung sakali po mahawa kayo na magmalasakit sa kapwa, parang yumaman na rin si Bait. Kasi kanya-kanya lang naman tayo ng pamamaraan o kanya-kanya lang naman tayo ng way dito sa mundong ibabaw. Ang gusto lang naman nating ipakita dito kung hanggat makakatulong, tumulong. Ano bang gusto nyo? Kayo patutulungan? Di ba napakasarap po nung tumulong? Gawin nyo, napakasarap sa pakiramdam. Kahit wala po tayong pera, marami tayong pamamaraan. Alamin nyo po kung paano magpangiti ng kapwa. Eto nga po, kahit hindi po magaganda itong mga ibong ko, marami. Kita nyo lilit po, marami pong pinangiti ito. Lalo na, makikita nyo naman po sa post ko, hindi naman po kung sa inaangat ko yung mga ibong ko dito, yung post na lang po ng mga iba't ibang tao at iba't ibang look po ang magpapatunay. At bukod pa po doon, yung ngiti na hatid nila sa iba't ibang pamilya. Sige po, mamaya po ulit.